Ang Victory Liner, Incorporated, VLI, ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus panlalawigan sa Pilipinas. Ito ang tanging kumpanya ng bus na may pinakamaraming destinasyon sa Hilagang Luzon. Ito ay naging produkto ng pananakop ng bansang Hapon noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pangalan ng kumpanya ay hinango sa salitang Ingles na Victory Joe, na sinabi ng isang sundalong Amerikano, na nagpapatunay ng tagumpay ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig laban sa Hapon. Ang pananalitang iyon ang siyang naging pangalan ng kumpanya ng bus at tinawag ito ngayong Victory Liner ni Ginoong Jose Hernandez, isang mekaniko at sole founder ng nasabing kumpanya. Kasaysayan ng Victory Liner. Ang pagkakatatag ng Victory Liner ay nagsimula kay Ginoong Jose Hernandez, isang mekaniko. Nangolekta siya ng ilang spare parts, makina, at mga piraso ng metal galing sa mga sira at abandonadong mga sasakyang pangmilitar ng Estados Unidos. Naisipan niyang gawin itong isang truck upang magdala at magbenta ng mga produkto tulad ng mais, bigas, mga gulay at homemade na subang panlaba. Makalipas lamang ang isang buwan buhat nang matapos ang digmaan, naisipan umano ni Ginoong Hernandez na ang truck na ginawa niya ay siyang magiging pampasaherong bus. Noong ika-15 ng Oktubre taong 1945, ang kauna-unahang bus na hinango niya sa improvised na truck ay may linyang Maynila o Olongapo vice versa. Siya ang kauna-unahang driver nito, at ang kanyang bayaw na si Leonardo Trinidad ay ang kauna-unahang konduktor. Sa paglipas ng maraming taon, lumawak ang ampanya at naging isang ganap na korporasyon dahil sa nakakuha sila ng ilang prangkisa at unit sa ilang mga kumpanya ng bus na malapit ng malugi o magsara. Sa ngayon, ang Victory Liner na ang nangungunang kumpanya ng bus na may pinakamaraming destinasyon sa Hilagang Luzon, kabilang na ang Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Apayao at Kalinga. Sa ngayon, mayroon ng tinatayang 1,000 bus ang Victory Liner batay sa iba't ibang modelo. Mula nang mamatay ang sole founder noong 2001, ipinamana ang pamunuan sa anak niyang lalaki, si Ginoong Johnny Hernandez. Sa isang makabuluhang hakbang noong Nobyembre taong 2024, inilabas ng Victory Liner ang unang ganap na electric provincial commuter bus sa bansa, na nagpapakita ng pangako sa napapanatiling transportasyon. Katatagan, ang kumpanya ay nakalagpas sa maraming hamon, kabilang ang batas militar, natural na sakuna, at pandemya ng COVID-19, na umaangkop sa nagbabagong panahon at regulasyon. Ngayon, sa pamumuno ng Pangulo at pangkalahatang tagapamahala na si Marivic del Pilar, ang Victory Liner ay patuloy na kumikilos sa motto, "We move people better, safer."